Kapamilya, handa ka na bang mamatay? Now na? Paano kung kunin ka na ni Lord today? Totoo po yun. Kung kunin kaya kayo ni Lord ngayon, ano kaya ang gagawin mo? O kasi para bang maraming tao, pinaghahandaan yung kanilang birthday, di ba? At hindi lang yan, pinaghahandaan, pinagkakagastusan yung birthday. Pero paano naman ang kamatayan? Lalo-lalo na po ikaw. Ilang birthday na ba ang dumaan sa buhay mo at pinaghandaan mo ito palagi? Pero ang tanong, naisip mo na bang paghandaan ng iyong kamatayan? Oo, kasi kumbaga mas madalas pinaghahandaan natin yung nakikita natin ngayon dito, 'di ba? Pero yung paparating, lalo na undas, 'di ba? Na re-reminisce natin yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw, 'di ba? Pero tayo dadating ang panahon, tayo na nandoon sa sitwasyon. Pero ang tanong namin, pinaghandaan niyo na ba talaga ang inyong kamatayan? Kung hindi pa po, makinig kayo mabuti dahil pag-uusapan po natin ng masinsinan itong problema ito. Yes, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat gawin para mapaghandaan ang ating kamatayan. Sa ating episode na, Handa ka na bang mamatay? Sa ano ang action mo naman, pag-uusapan natin ano-ano ang magandang aksyon kung pakiramdam mo ay hindi ka na mahal ng mahal mo. Yan po, pag-uusapan po natin yan sa Sir Vic, ano action mo? O kaya makinig kayo mabuti dahil may mga taong dumadaan dito at kung sakaling di naman po kayo dumadaan, baka may kaibigan kayo, kakilala kayo dumadaan dito para malaman nyo yung tama aksyon sa ganitong sitwasyon. Pero bago ang mga yan, simulan muna natin ating programa ng Believe It or Not segment. Ito yung parte ng ating programa na magbibigay kami ng mga paniniwala na pwedeng magpaganda ng inyong buhay. Okay, take note lang po, nililinaw po namin to. Pwedeng magpaganda, pwedeng hindi po. Kasi nga po, depende kung paano nyo tatanggapin yung mga pag-uusapan natin. Hindi mo po namin pwedeng ipilit sa inyo itong mga paniniwala to. Kayo po ang mamimili nito. Kaya ang hiling po namin, makinig kayo mabuti. Pagkatapos po, pag-isipan yung mabuti kung ito po talaga yung makakatulong sa inyo o hindi. Kaya nga, believe it or not, no? At pag-isipan ninyo kung paniniwalaan ba ninyo o hindi. Kasi ang paniniwala natin, di ba, you become what you believe. Ayan. Sa Tagalog nga, Makakamit nyo po kung ano yung pinaniniwalaan nyo. Ibig sabihin, kung sino ka ngayon, ayo po ay bunga o prutas o produkto ng inyong mga paniniwala. Pwedeng pangit yan o pwedeng maganda. Kung maganda buhay mo ngayon, malamang marami kang magandang paniniwala. Kung medyo hindi ganun kagandahan ang buhay mo ngayon, malamang meron kang mga maling paniniwala. Kaya sa segment po na to, bibigyan po na kami ng magagandang paniniwala that hopefully paniwalaan nyo at hopefully magpaganda ng buhay nyo. at ang ating Believe It or Not segment quote ngayon ay, if you think you tried everything, think again. You haven't. Sa Yan. Tagalog, Kung sa tingin mo ay nasubukan mo na lahat ng bagay na tingin mo dapat subukan, mag-isip ka ulit, hindi pa. Yan po ang madalas po nating nadidinig sa mga taong may problema, sa mga taong gusto makipaghiwalay, mag-divorce, o may problema sa relasyon, o may problema sa trabaho. Palagi sinasabi nila, we tried everything. Wala talaga, hindi na talaga ito mag-work, saka itigil na natin ito. paano yun, Sir Vic? Minsan, di ba, may mga naghahanap ng trabaho. Sasabihin sa'yo, naku, sir, lahat na in-applyan ko na. Apply na ng online, pumunta na ng walk-in, ginawa na lahat, humingi na ng referral. Wala pa rin. Paano sinasabi na ko, sir, talaga lahat na ginawa ko na? Paano mo masasabing hindi pa? Yan. So yan po, makinig po kayo mabuti. May tatanong po ako sa inyo. Pag may nagsabi sa inyong taong lahat na ng bagay ginawa ko para masolusyonan tong problemang ito po isagot nyo sa kanya. Okay. Kung talagang nagawa mo na lahat, pwede bang isulat mo lahat ng nagawa mo? I promise, mahihirapan po magsulat yan. Ibig sabihin, itemize niya. Isulat mo lahat ng nagawa mo nang sinubukan mo na. So, susulat siya. Sumulat. Pagtapos, pakita sa'yo sinulat. Meron ka pa hindi ginagawa. Ito. O hindi ka pa nagpa-counsel, o hindi ka pa nagtanong, hindi ka pa. So, ibig sabihin, hindi mo pa nagagawa, kaya wala ka pang karapatang tumigil. Yung po ang ibig sabihin po namin. Huwag mo sasabing, we tried everything. Sa totoo po, bihira po yung taong tried
everything. Kumbaga, the possibilities kasi are limitless, di Mm. ba? Kaya sa mag-asawa, minsan meron ng konting disagreement. Mm-mm. Parang, nako, paulit-ulit na niyang ginagawa yan, paulit-ulit na. Nagawa ko na lahat, pinatawad ko na, bumabalik pa rin yung kanyang masamang ugali, di ba? Ay wala na, ginawa ko na lahat. Hiwalay na. Yun po, kaya po napaka-importante po yung tanong na yun. Pakisulat lahat ng ginawa mo na. Because this statement will prove hindi pa niya ginagawa. At dahil hindi pa niya ginagawa, magkakaroon po siya ng lakas ng loob na subukan ko ulit. Maghanap uli ako ng solusyon. Baka may solusyon pa to. Pwedeng sinubukan niya ng lahat ng kanyang naiisip niyang gawin. Pwede yun. Pero ang tanong, sinubukan niya na bang itanong sa ibang tao yung solusyon sa problema nila na pwedeng gawin at masolusyonan ang kanila? Kasi ginawa mo na yan di ba? There are times na may lumalapit sa atin, o may lumalapit sa'yo. Pag nagtanong ka, nagpa-counsel na ba kayo? Yan ang hindi pa namin nagagawa. So, ibig sabihin, Oo. wala ka pang karapatang tumigil o give up o umayaw sa problema mo because hindi mo pa nagagawa yung dapat mo gawin. Kaya po, lagay niyo po sa isip nyo, this is so powerful po. Manegosyo, marelasyon, matrabaho, napaka-importante po nito. If you think you tried everything, hindi palagi natin excuse every time po gusto natin mag-give up. Think again, you haven't, hindi pa. Until you tried everything, maybe that's the only time you can give up. Pag ginawa nyo to, tagtag ko lang ma'am, malamang po, you'll be successful to whatever you want because you'll always find a solution to every problem you have. Paano yung sa area ng kaperahan, di ba? May mga tao na sasabihin na, alam mo yung cycle talaga ng utang nandyan na Talagang wala nang pag-asa. Talagang ginawa na nila lahat, pero nandun pa rin sila sa tangikalan ng utang. Pagkakita, eto na naman, bayad na naman, hindi pa sumisweldo, ubus na, yun na yung cycle. Paano mo masasabing meron pang pag-asa? Balik na naman po tayo sa tanong na yun. Lahat, ginawa mo, sulat mo. Pagkatapos siya isulat, ito, nagbasa ka na ba ng libro? Umattend ka na ba ng seminar? Binenta mo na ba yung mga gamit? Hindi pa. So, ibig sabihin, hindi mo pa nagagawa. So, suggestion namin, gawin mo muna to. Check, yes. Pag nagawa mo na lahat ito, pwede ka na give up. Pero hanggat hindi mo pa ito ginagawa, huwag mo sasabing, you tried everything. Kakaintindihan po tayo. Yes. Kaya napaka-powerful po ng listahan. Ano na ang everything na ginawa mo? From their promise, bihira pong tao ang makakapagsulat ng everything. Kadalasan po may kulang. And from there po, it will give them the assurance o the confidence and the hope na hindi pwede pang solusyon. Yes. Susubukan ko daw. Wow! Kaya napakaganda ng ating pinag-usapan ngayon, no? Believe it or not. Kasi kung ito'y paniniwala mo na if you tried everything, hindi ka nasusubok. Pero ang paniniwala mo, if you think you tried everything, think again, you haven't, maiisip mo, oo nga maaaring meron pa akong mga bagay na hindi ko pa na-consider, no? Katulad nga sa area ng kaperahan, natutuwa ako dun sa isang kinaunselan natin, maglibot ka sa bahay mo, baka meron ka pang pwedeng i-convert sa cash. Ay, oo nga, hindi ko pa naisip yun. So, marami pa pala tayong pwedeng sana po, huwag nyo kakalimutan po itong quotation na to because it will make a lot of difference sa buhay nyo at sa mahal nyo sa buhay. Kung sa tingin mo ay nasubukan mo na ang lahat, mag-isip ka, hindi pa. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Ako po si Vic Garcia. At Abeling Garcia. Dadako na tayo sa ating ikaw, ano action mo? Tandaan nyo to ha, you are what you do, not what you say you'll do. Sa Tagalog po, hindi pwedeng purong ngawa, dapat may gawa. Tandaan mo, ikaw ay produkto ng mga ginagawa mo, hindi yung mga sinasabi mo. Kaya mas importante po yung ginagawa kaysa sinasabi. Okay po sabihin, pero dapat gawin natin. Pero kung hindi nyo gagawin, sayang po. Kaya sa segment na to, hahanap tayo ng aksyon sa mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. So, ibig sabihin po, ano man pong problema, may solusyon. Lalo-lalo na po kung hingi ng tulong sa iba, baka mayroon po silang aksyon sa inyong solusyon. Eto, may mga nagpapadala sa amin ng mga katanungan, ng mga sitwasyon, no? Pero kung ikaw hindi ka pa nakakapagpadala at meron kang
delikado o komplikadong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, padala nyo lang sa amin, sa aming Facebook account or YouTube channel na Buhay Unleash at baka sitwasyon nyo na ang susunod naming action. Gawin niyo po yan dahil kumisan hindi niyo po alam yung solusyon sa inyong sitwasyon, baka naman may ibang taong nakakaalam. Yung pala, sila ay dumana sa problema ngayon, alam na nila yung dapat nilang gawin. Yes. So, kaya po, paulit-ulit po namin sinasabi, humingi po kayo ng tulong sa ibang tao. Ang sitwasyon natin sa araw na ito ay, nako, controversial ito. Ano-ano ang dapat mong gawin kung pakiramdam mo ay hindi ka na mahal ng mahal mo? Sir Vic, ikaw, ano ang action mo? Yan. So, makinig po kayo mabuti. Napaka-importante po yung aksyon na gagawin natin. Okay? Bago namin aksyonan ang yung sitwasyon sa araw nito, itatanong po muna namin sa inyo. Ikaw mismo, ano action mo kung pakiramdam mo hindi ka na mahal ng mahal mo? Right now, assuming may asawa ka, medyo madali. Kapatid, kapamilya, mahal mo rin yun. Assuming hindi ka na mahal ng mahal ito. Kung wala ka pang asawa, imaginein mo may asawa ka na. Ito good news. Maski man lang sa imagination, nakapag-asawa ka. Ano Diba? ba? Ang ganda-ganda. O sige po, pag-isipan nyong mabuti. Kung may katabi ka ngayon, pakisabi mo sa katabi mo, ay, ito ang aksyon ko pag ganito sitwasyon. Sige po. Oo, so sabihin mo sa kanya kung ano ang aksyon niya na. So, bigyan namin kayo ng ilang segundo para gawin yan. O, Sige po, sabihin nyo sa katabi nyo. Kung hindi nyo naman po, wala naman kayo katabi, kayo mismo nagsabi, wala kang kausapin mo ang sarili mo. Ito ang gagawin ko pag ganito sitwasyon. Yan. Okay, pero game. ikaw naman, Sir Vic, ikaw, ano ang action mo kung pakiramdam mo, hindi ka na mahal ng mahal mo? Okay, makinig po kayo mabuti. Ito po ang sagot yan. Simple lang. Kapag hindi ka na mahal ng mahal mo, napakasimple gagawin mo. Gantihan mo. Ganon? Oo. Huwag mo na rin siyang mahalin para fair. Hindi ka niya mahal, huwag ka niya na mahal. Hindi ka na niya mahal, huwag mo na rin siyang mahalin. Hindi ba? Tama yon? Tama. Joke lang po, hindi po yun. Joke lang po. Huwag niyo Mali. pong gagawin yung sinabi ko, medyo nagpapatawa lang po ako. Ang problema, kumisan, yun ang ginagawa ng iba. Kadalasan kasi, ganyan ang ginagawa ng marami, di ba? Gumaganti. Dahil sa tingin nila, yun naman ang tama. Kumbaga, eye for an eye, tooth for a tooth. Ginawa niya sa akin to, gagantihan ko. So may mga ganong pagkakataon. Ginawa ko lang pong joke yun, pero uulitin ko po, huwag niyo pong gagawin yung joke ko kanina. Joke lang po yun. Kaya meron tayong konti katatawanan. Okay, this time. So, balik tayo sa ating sitwasyon, ha? Ano daw ang gagawin natin kung pakiramdam natin, hindi tayo mahal ng mahal natin. Ito totoo na po, Ito na po, okay. May ilan po kaming step na ituturo po sa inyo kung mangyayari po ito sa buhay nyo. O baka mangyari sa mga kapamilya nyo or nangyayari na to sa mga taong nakapaligid siya. Step number 1. Action number 1. Siguraduhin mong tama ang pakiramdam mo. Yan po. Isang bagay po napaka-importante. In any problem, take note, in any problem, o anumang sitwasyong nandun kayo, first thing you do, siguraduhin yung tama yung nararamdaman nyo, o tama yung nadinig nyo, o tama yung palagay nyo. Kasi doon po kumisa nagkakamali. Okay? Pag mali po yung pakiramdam at tingin nyo, malamang mali aksyon. Kadalasan kasi, iba yung pakiramdam sa katotohanan. Di ba? Tandaan nyo po yun. May tawag na felt need, Yan. di ba? Or yung feeling mo, o kaya yung true. Yan. So, Diba? Totoo. kadalasan po, may mga pagkakataon po, nararamdaman nyo, hindi po yung tunay na nangyayari. Kaya lang, kumisan, dala tayo ng ating pakiramdam, at nadala tayo ng ating pakiramdam, kumisan, hindi na importante yung katotohanan. Itong problema. Paano kung mali pakiramdam mo? Ano mangyayari? Then, mali rin ang solusyon mo. Kaya napaka-importante. Last week, pinag-usapan din natin ito sa ating sitwasyon. Napaka-importante, first thing you do is siguraduhin mo kung tama yung Kasi minsan yung nararamdaman iniisip ng iba parang hindi ka lang nabati ng birthday mo. mo. Di ba? Ay naku, hindi niya na ako mahal. Or hindi ka nabati ng anniversary. O kaya hindi ka napansin ng umaga. O hindi ka napagsilbihan ng umaga. Pakiramdam mo hindi ka na mahal. Or hindi ka na tinatawagan. O yung mga dati niyang ginagawa, pakiramdam mo hindi na nangyayari. So, napaka-importante. Diba? So, isang paraan po para malaman nyo kung totoo yung nararamdaman. Sulat mo nga, ano ba yung naging basis mo? Oo. Bakit tingin mo di ka naman? Ito. Okay, nasulat mo na. Paulit-ulit ng basahin. Tanong, may basis ba? O medyo na-imo ka lang? So, ibig sabihin, i-challenge mo Challenge yung mo sarili mo, sarili no? Parang, hindi naman kun.
Wala, pakiramdam. Pakiramdam Pangalawa, mo lang. may ibang bagay naman ginagawa yung mahal mo na parang okay naman. Natuon ka lang dito. Oo. Isa yon. Pero kung medyo talagang maraming, halos pakiramdam mo tama ka, the best way to do it is tanungin mo. Sino tatanungin? Yung mahal Yung mo. mahal mo. Kung mahal ka pa. Oo. Kasi yun po yung ultimate evidence or proof na talagang meron nangyayari. Pag sinabi ng asawa mo, bakit? Paano mo naisip? Ito. Ano ka ba pagod lang naman? ako kasi Oo. ganito, may iniisip ako, so hindi kita napansin, pero mahal kita. Sasabihin ng asawa mo, baka, medyo parang nawala na yung pagmamahal ko sa'yo. So, yun po yung At least you ultimate can validate. evidence na totoo'y nararamdaman mo. So, napaka-importante step number 1, siguraduhin mo, find ways. Huwag po kayo makikinig sa chismis, sabi ng iba. Kung sigurado ka na, ito yung next step na dapat mo gawin. Action number 2, kung mali ang pakiramdam mo, kalimutan mo So, na. napaka-importante. May pagkakataon na pinaliwanag sa'yo ng mahal mo. Ito kasi ganito, patawarin mo ako. Honey, medyo busy na ako, marami kong iniisip, marami kong problema sa trabaho. So, ibig sabihin, mahal ka niya. Medyo marami lang gumugulo So, sa ibig isip sabihin, niya. kakalimutan mo na yung basihan Pakiramdam mo. Yung pakiramdam Oo, mo. yung pakiramdam mo dun sa naging basihan mo na hindi ka na niya mahal. So, ibig sabihin, wala palang problema. Oo. May mga pangyayari lang na Trigger. nagdala Oo. para umaksyon ng gano'n yung mahal mo at alam mo, nangyari na rin sa iyo. May mga pagkakataon, may mga taong galit sa iyo. Taka ka, ba't ka nagalit? Kasi ito, sorry, hindi ko sinasadya. Medyo nagawa ko, pero hindi ako galit. Mahal pa rin kita. So, nagkakaintindihan po, yun po yung napaka-important step. Because the moment you fix step number 1, baka hindi ka na pumunta sa step number 3, 4, and 5, or huwag ka naman problema. Oo. Pero may mga pagkakataon, confirm, totoo, sinabi, may facts. Ito na. Action number ito 3. action number 3. Kung tama ang pakiramdam mo, pag-usapan ninyo ng mahal mo kung ano ang pwedeng gawin para manumbalik ang inyong pagmamahalan. So basically po, umamin na po yung asawa mo sa nararamdaman niya. So you need to sit down. So honey, bakit ba? Pwede kang sabihan ng asawa mo, number 1, number 2, number 3, Nakalimutan mo to, hindi mo ginawa to. Pwede. Or may mga pagkakataon po, isa lang ang sasabihin niya. Ano yung sabihin niya? Wala lang, I fall out of love. Yan. May mga pagkakataon, medyo mabagaan na, medyo parang hirap tanggapin na sagot. Pero wala kang magagawa. Yun yung kanyang pakiramdam. Sabihin, pakiramdam niya rin yun eh. Ikaw, at least, pagkakaiba mo, nanonood ka ng Buhay Unleashed. At least, natuturuan ka namin kayo na hindi lahat ng pakiramdam totoo. Tama. Ang problema, yung mahal mo, hindi nanonood. So, hindi niya alam yung pinag-uusapan natin dito. Yun ang kailangan pong magawa ng solusyon. Kung may nagawa kang kasalanan, edi humingi ka ng patawad, humingi ka ng sorry. Kung may kailangan kang baguhin, 'di ba? Kung nag-uusap kayo, edi baguhin mo. Yun ang prayer natin eh. Ang panalangin namin ay maayos o magkasundo kayo o gumanda inyong pagsasama para mas tumagal ang iyong relasyon, di ba? Dahil gusto nga po namin sa programang ito, maging masaya ka, matagumpay, at makabuluhan ang buhay mo. Kaya lang, may mga pagkakataon, ginawa mo na yun, wala pa effect pa rin. Tama, may mga pangyayari. So, pupunta ka sa step number 4. Ito yung humingi kayo ng tulong sa mga relationship experts. Ayan. So po, may mga pagkakataon na baka ayaw. Okay, may mga pagkakataon po, hindi niyo talaga alam yung solusyon eh. Yun po yung palagi namin sinasabi sa programang ito. May pagkakataon, darating kayo sa sitwasyon, hindi niya alam ang solusyon. Pero may mga taong nakakalam. Humingi po kayo ng tulong. Magpa-counsel po kayo. O ayaw humingi ng tulong nung asawa mo. May mga pagkakataon Pwedeng ikaw na lang ang humingi ng tulong sa iba. At least, kalahati ng problema masusolusyonan. Ang payo po namin, kami po as counselors, gusto namin, yung dalawang may problema, ang hihingi ng tulong. Pero kung ayaw po ng dalawa, kahit yung isa. Kasi at least yung makakatulong po yan. Nakita na po namin may pagkakataong isa lang humingi ng tulong pero nasolusyonan. Pero isa sa pinakamaganda po, humingi ng tulong, humingi po kayo ng tulong sa Diyos. Yun ang na may solusyon sa lahat ng problema pinagdadaan. Yun ang matinding relationship expert. At kung sakali meron po kayong ganyan, may problema kayo, padala niyo po sa amin, hopefully matulungan po namin. Okay, recap lang. Number 1, siguraduhin mong tama ang pakiramdam mo. Kung nararamdaman mong hindi ka na mahal ng mahal mo. Okay, action number 2,
Kung mali ang pakiramdam mo, kalimutan mo na, walang problema. Action number 3, kung tama ang pakiramdam mo, pag-usapan ninyo ng mahal mo kung ano ang pwedeng gawin para manumbalik ang inyong pagmamahalan. Action number 4, humingi ka ng tulong sa mga relationship expert, marriage counselor, psychiatrist, spiritual leader, patigit sa lahat, humingi ka ng tulong sa Diyos. Sana marami tayong natutunan at na-unleash ang inyong relasyon sa ating pinag-usapan. Mamaya, okay, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat gawin para mapagandaan ang ating kamatayan. Magbabalik pa ang Buhay Unleash. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Vic Garcia po. At Avelyn Garcia, Dadako na tayo sa ating segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess. Sa Tagalog po, kapag hindi po natin alam, wag po tayo manghula, magtanong. Problema, marami po sa atin kung minsan ginagawa natin ito. So, pinapaalalahanan po namin kayo. Kung meron kayong tanong, hindi nyo alam ang gagawin, magtanong na po kayo. O kasi minsan parang feeling nila pag nagtanong sila, it's a sign of weakness. Pero actually, it's a sign of bravery dahil meron kang courage to ask. Okay. May courage kang tanggapin na meron kang di mga alam. Okay. Gaya ng sinabi namin kanina, maraming tao nga ang pinaghahandaan ng kanilang birthday. At hindi lang pinaghahandaan, pinagkakagastosan pa. Oo, yung iba talaga excited sa birthday nila dahil sa mga regalong matatanggap. Pero gaano karami ang kilala ninyo na pinaghahandaan ang kamatayan? O, napakapagpapalitan nito ng gaano karami kilala nila. May kilala ba kayong excited o happy sa kanyang death day? Oo, sa totoo lang mas dapat nating paghandaan yung ating kamatayan dahil minsan ka lang mamamatay, pero maraming beses kang magbe-birthday. That's one thing kailangan Diba? po intindihin natin. Minsan ka lang mamamatay, maraming panahon magbe-birthday ka, kaya paghandaan nyo pong mabuti. Kung di po napaghahandaan, makinig po kayo mabuti. Di ba sabi naman ng mga bride, di ba, yung mga magpapakasal, nako, minsan ka lang ikakasal, dapat itong paghandaan ng mabuti. Pero may mga pagkakataon naman na hindi yan Di po totoo yan. Diba? Dahil may pagkakataon, may mga tao, ilang beses na kinasal. Oo. Di ba? May kilala kayo. Pero tanong, isang beses lang ba? Hindi po totoo yun. Pero ito ang totoo. Oo, minsan ka lang mamamatay. Hindi na uulit di ba? May kilala po ba kayong namatay at namatay uli? Minsan lang. Oo, sabi kasi nila parang pusa, 9 lives, di ba? Pero hindi. Minsan lang. Isa pa, kapag nagkamali ka sa paghahanda ng birthday mo, di ba? Nagkamali ka ng kulay ng damit mo, nagkamali ka ng pagkain hinanda mo, pwede mo itama sa susunod mong birthday. Pero kapag nagkamali ka sa paghahanda ng iyong kamatayan, hindi mo na pwedeng itama. Dahil patay ka na. Kaya napaka-importante po itong pag-uusapan natin ngayon. Ang tanong, handa ka na bang mamatay? Are you ready to die? Pangalalangin po namin dahil gusto po namin maging masaya kayo sa iyong kamatayan. Yung po panalangin po namin. Sir, pwede bang yung mamamatay ka na masaya ka? Pwede po. Lalo na kung makikinig po kayo sa amin dahil pwede pong magkaroon ng happy death day. Araw ng kamatayan. Oo. Dahil ito ay napaghandaan natin ng mabuti. Kaya ang tanong, Ikaw, handa ka na bang mamatay? ang tanong natin sa araw na ito ay ano-ano ang mga dapat gawin para mapaghandaan ang ating kamatayan. Sa ating episode na, Handa ka na bang mamatay? Okay. Bigyan po namin kayo ng step. Makinig po kayo mabuti sa mga dapat nyo gawin. Bago kayo mamatay, take note, bago kayo mamatay, gagawin nyo na to. Huwag nyo gagawin to pag ilang segundo ka na lang mamatay. Hindi po. Kaya bago, okay, many months, many years before you die, you need to do this. Okay? Para sa araw ng iyong kamatayan, you will have a happy death day. Ito maganda. Di ba, pag happy birthday, masaya yung may birthday. Masaya rin yung kumatay ng birthday. Oo. Kundi po gusto namin mangyari. Sa araw ng kamatayan, masaya ka. Pero masaya rin yung umatay ng iyong kamatayan. Sir, pwede yun? Para yata magulo itong usapan na to. Okay. Anong dapat gawin? Step number 1, have the right perspective about death. Sa Tagalog po, kung gusto nyo po maging maayos, maging happy yung kamatayan, dapat may tama kayong pananaw patungkol sa kamatayan. Kasi pag mali ang yung pananaw, problema yan. Oo. Kasi di ba pagka mali yung ating perspective, malamang mali rin yung iyong magiging buhay. Kasi Tandaan mali niyo po yan, perspective mo eh. Pag mali yung pangunawa nyo sa kamatayan, mali rin ang buhay na magkakaroon kayo. Kaya napaka-importante po itong step number 1. Dapat may tama kayong pangunawa
paniniwala sa kamatayan. Natutuwa ako si Socrates, Oo. Ito, meron siyang beliefs or meron siyang paniniwala. Sabi niya, death may be the greatest of all human blessings. Yeah. Sipin niyo mabuti, paano nangyari? Ang pagkamatayan daw ay isang pagpapala. So, paano naging pagpapala? Si Socrates na po yan, isa sa pinakamatalinong tao. Sa kanya po ang death pagpapala. At kung pagpapala ito, dapat masaya tayo. Oo, kasi yung paniniwala ni Socrates, maihahintulad natin sa paniniwala ni Plato. Sabi niya, I have good hope that there is something after death. Yeah. So, parang blessing yun, Oo. di ba? Pag kayo po ay naniniwala na may buhay pagkatapos ng kamatayan at pag may maganda kang ginawa dito sa lupa, gaganda kinabukasan mo, mag-iba buhay mo. Oo. Iba yung paniniwala mo. Perspective May tama kang paniniwala sa buhay, so may kakaroon kayang tamang paniniwala sa kamatayan. Kaya napaka-importante po, tama ang iyong paniniwala. Kasi pag mali paniniwala, mali ang buhay, mali rin ang kamatayan. Sabi ni Kate Miller, the question shouldn't be, is there life after death? But is there life before death? Ang ganda rin po pangunawa niyan. Ito yung paniniwala. Sabi niya, hindi na importante kung may life after death. Mas importante daw if there's life before death. Kasi po ang problema po may mga tao po ngayon, buhay pa, parang patay na. May kilala kayong gano'n? Yan bang hinihintay na lang yung kamatayan? Yan po yung mga taong buhay pa, pero patay na. Yan po yung mga taong walang buhay, pero malapit na mamatay. Kawawa naman po. Saan? Huwag po gano'n. Yes. Kaya nga, mas magandang paghandaan natin. Sabi naman ni Mark Twain, the fear of death follows from the fear of life. Yan. Oo, a man who lives fully is prepared to die at any time. Ang ganda po niya. Makinig po kayo buti. Pag medyo natatakot daw sa kamatay at may kilala kayong takot sa kamatay, tama? Malamang po, takot din silang mabuhay. Kasi po konektado yan So, takot ako mamatay. So, lalakad ako dito, pupunta ako dito, gagawin mo to, gawin to. Pag ginawa niyo daw po yan, pag mali ang pangunawa niyo sa kamatayan, meron kayong takot mamatay. At dahil dyan, takot ka rin mabuhay. Kawawa mo wala naman. ka nang pupuntahan, takot ka nang mamatay, takot ka pang mabuhay, saan ka pa pupunta? Yeah, kawawa mo naman. Kaya napaka-importante, ito pong sabi niya, a man who fully live. May taong nabuhay ng tama. Yes. May tamang pananaw sa buhay. May tamang pananaw sa kamatayan. Alam niyo po, these are the people who can die anytime. Prepared sila. Handa silang mamatay. Bakit? Napaghandaan po nila. Masaya sila pag buhay sila, masaya rin sila pag patay na sila. Sana ganoon din kayo. May quote pa nga si Murakami, death is not the opposite of life, but a part of it. Parte daw siya ng buhay. Totoo po, lalo na kung naniniwala kayo sa life after death. So, ibig sabihin, life today, there's life after death. Ibig sabihin, may buhay pa rin pagkatapos mamatay. Oo. Kasi tandaan niyo po, kadugtong po yun ang buhay. At pag ganun ang paniniwala niyo, mag-iiba po ang kilos niyo. Parang tuloy-tuloy, walang paghihinto, di ba? Lilipat ka lang ng lugar. Lilipat ka lang ng address. Sabi ni Mother Ito, maganda to, makinig kayo. Teresa, at the hour of death, when we come face to face with God, we're going to be judged on love. Not how much we have done, but how much love we put into the doing. Isa po napaka-importante po niya. Pag kailangan po, nung nabubuhay, habang nabubuhay kayo ngayon, do you love? Have you expressed your love? Kaya Yung ito po, ginagawa mo ba may pagmamahal? Totoo po yan. So right now po, lagyan niyo po sa isip niyo, ano yung ginagawa mo ngayon na nararamdaman na yung mga tao? Ano yung pagmamahal? Isa pong magandang paniniwala yan. Oo. Ang galing, ano? At sabi naman ni Paul sa Bible, etong favorite verse mo, for me to live is Christ and to die is gain. Yan po yung gandang paniniwala na galing po sa Diyos na pag tayo daw po dapat ito paniniwala natin. Habang nabubuhay tayo, mabuhay tayo para sa Diyos. Pero pag namatay tayo, ganansya daw po yun because makakasama na natin ang Diyos. Ibig sabihin nito, kahit saan dapat happy ka. Kaya mangyayari, even kamatayan, happy birthday. Pagdating na kamatayan, happy death day. Kahit saan pumunta, happy. Oo. Hindi katulad nung kanina. Fear of death, naging fear of life. Yan. Oo. Pareho siyang walang pupuntahan. Ito, pareho siyang may Masaya. gain. Yes. Oo. Sabi pa na nga, isang quote, when death overtakes us, all that we have is left to others. All that we are, we take with us. Yun po, lahat na meron kayo, iiwanan nyo. Dadalhin nyo lang po kung sino ka. Kung sino ka. Lagay nyo po sa isip yun. Eto pa, don't be afraid of death.
be afraid of unlived life. Doon ka matakot, doon sa buhay na hindi mo ibinigay. Kaya ngayon, yun po tinuturo namin sa inyo habang buhay kayo, mabuhay kayo, at gawin nyo yung dapat nyo gawin para magkakaroon kayo ng happy death day. Kaya ikaw, ano sa iyo ang kamatayan? Ang payo namin, bago ka mamatay, alamin mo ang tunay na kahulugan ng buhay at ng kamatayan. Sa aming pagbabalik, itutuloy po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po. At Amelie Garcia, patuloy tayo sa ating tanong na ano-ano ang Sa segment dapat na, sa segment itanong mo lang. Yes. Ang topic natin ngayon, Ano-ano ang dapat gawin para mapaghandaan ang ating kamatayan? sa ating episode na, Handa ka na bang mamatay? Okay, review po tayo ng konti, dinikas natin kanina bago tayo mag-break. Okay, step number 1, have the right perspective about death. Sa Tagalog po, dapat may tama kayong pananaw sa kamatayan. Kasi po pag mali ang pananaw nyo, mali rin po ang buhay nyo. Kaya napaka-importante, tama ang pananaw nyo sa buhay at kamatayan. Number 2. Pangalawa, have funds for your death. So Tagalog po, dapat may pera kayo sa araw ng iyong kamatayan. Siguro, Teka, hindi mo namang madadala, paano yun? yun nga, sabi mo, sarili ka na madadala. Yun nga, makinig ka mabuti. Dapat sa araw ng iyong kamatayan, may pera ka. Sir, bakit? O, makinig ka mabuti. Kasi ang masakit, namatay ka ng walang-wala, di ba? Sigurado ko, iiyak ng malakas ang iyong kapamilya dahil sasabihin nila, Oh, yes, Lord. utang na naman. Ha? Ano yung utangin? Uutangin na naman ang inyong pagkapalibing, ang iyong lamay, ang lahat itong mga bagay na to, dahil namatay ka na, iiyak sila. Pero dagdag pong iyak dahil wala po silang pera pangbayad ng iyong kamatayan. Ang mahal pong mamatay ngayon. Ang mahal ng libing, ang mahal ng lamay, ang mahal po ng kamatayan. Kaya po, maiiyak ang pamilya mo pag ikaw namatay nang walang pera. O, hindi alam kung saan kayo lalagay, di ba? Kung baga patay ka na, sinisisi ka pa ng mga kapamilya mo, di ba? Dahil lalo silang nabaon sa utang dahil sa kamatayan mo. Sipin mo, Hindi namin sinasabi na dapat may pera ka na ilalagay sa kabaong mo. Hindi po. Hindi yun. Ibig sabihin po, dapat napaghandaan mo kamatayan mo, kayo po, dapat meron na po, meron kayong pera ilalaan sa araw ng iyong kamatayan para hindi po masaktan, mamroblema ang inyong mahal sa buhay. Ay, ito pa masakit. Hindi lang naiutang talaga, naubos talaga yung pera ng kapamilya dahil sa pagkakasakit mo bago ka pa mamatay. Yan. Kuminsan po kasi, hindi ka naman namamatay ng bigla. Bago ka namatay, may gastos. Kuminsan po, hospital, gamot, doon po naubos yung pera ng pamilya mo. Can you imagine? Hindi ka papatay, kuminsan, may mga nagsasabi, hindi ko naman sinasabi lahat, sana mamatay na. Kasi laki na ng gastos namin. Sa totoo lang, kung practical po tayo, medyo masakit po yun. Kaya nga po napaka-importante, bago ka mamatay, dapat may pera ka. Paghandaan mo magkakasakit ka, may pera ka ba sa pagkakasakit mo? May pera ka ba sa pagpapalibing sa iyo? Kaya ang payo namin, siguraduhin mong meron ka. Bago ka mamatay. Oo, memorial plan, meron kang life plan, may panglamay, may panglibing, di ba? May pang-hospital, may pang-pagamot. Bakit po kailangan nito? Ibig sabihin, ngayong buhay ka pa, malakas ka pa, kaya pang bumili ng memorial plan, kaya pang bumili ng life plan. Life plan. Kaya pang bumili ng casket. o ng columbarium lugar para paglagyan mo. Ang ganda ito, habang buhay ka, kumikita ka, paglaan mo yun. Para on the day of your death, ang mga kapamilya mo makapagpo-concentrate sa pag-iyak. Ganon. Dahil nawala ka. Hindi yung dadagdagan pa natin ng wala kaming pera, mangungutang kami. Bakit? Napaghandaan mo ang iyong kamatayan. Oo, para hindi rin maghirap yung mga kapamilya, di ba, sa araw ng ating kamatayan. So, ganda po yun ha. So, yun ang pangalawa. Dapat may pera ka sa araw ng iyong kamatayan. Pero, itong Number 3, gustong-gusto ko to. Leave a legacy to your loved ones. Yes. Makinig po kayo. Sa Tagalog, dapat mayroon kang magandang iiwan sa iyong mga mahal sa buhay sa araw ng iyong kamatayan. Sir, pwede ba yun? May iiwan akong maganda sa araw ng aming kamatayan? Meron. Paano to? Ito ay higit sa pera. Oo. Higit sa material. Pero okay na kung may bagay. pera. Okay kung meron. Pero kasi ang pangarap ng maraming magulang ay may maipamana, di ba, sa kanilang mahal sa buhay. Sa araw ng kanilang kamatayan, gusto nila na meron silang maibibigay, di ba? Gusto ko din nila na yung kanilang mga anak ay nasa magandang estado sa buhay. Oo. Na palagi sinasabi ng mga magulang, sana ba ako mamatay, maayos na pa.
pamilya ko, maayos na yung mga anak ko, nasa maganda sa estado. Pangarap po natin yun. Ito good news, mga magulang. May pwede kang gawin ngayon, na hindi ka papatay para makatulong. Hindi, it will not guarantee, but it will help na ang mga anak mo ay nasa magandang estado sa araw ng iyong kamatayan. Sir, pwede yun. Ako, pwede. Ito po pwede niya gawin. Oo. Well, syempre, nagsisimula yan sa magandang lesson, magandang character na ibinibigay mo. Pero, bukod dyan, bago ka mamatay, kumuha ka rin siguro ng life insurance, di ba? Para sa araw na yung kamatayan, malungkot man ang puso ng inyong mga anak, di ba, kapamilya o mga maiiwan mo, pero meron ka namang iiwan sa kanila. Nalungkot po ang puso nila, pero mataba naman ang kanilang bulsa o masaya naman ang kanilang bulsa. So, yung sinasabi namin, ngayon pa lang, pwede kang may ma-assure yung financial status ng mga anak mo pag namatay ka. Bakit? Ang life insurance po napakaganda. Babayad ka lang paunti-unti, pero kunin niyo po, suggestion namin, term insurance. Kuha kayo ng paunti-unti. Tapos, sa araw na kayo matayan, malaki po yung makukuha ng pamilya mo. Can you imagine that? Ano ibig sabihin nun? Namatay ka, pero may iniwang ka na magpapasaya sa pamilya mo. Ano lang yun? Simpleng life insurance. Oo, kasi sigurado naman tayong mamamatay. Lahat mo tayo mamamatay. Assured yun eh. Ito yung sinasabi ko palagi, mamamatay ka na rin lang. Pagkakitaan mo na. Oo, pagkakitaan na nila. Oo, hindi. Pagkakitaan mo na ibibigay mo sa anak mo. Kasi po, kayo mamimili kung sino tatanggap nung beneficiary ng iyong life insurance. Malamang todo-todo yung pasasalamat nila sa'yo kasi naging, kumbaga, nailagay mo sila sa magandang maging sa araw ng iyong paglisan, damang-dama ng iyong mga mahal sa buhay ang iyong pagmamahal. Bakit? Can you imagine si nanay, si lola, iniisip pa tayo, mamamatay na siya pero nag-iwan pa sa atin ng malaking halaga. Yun po ang mangyayari. At dahil hindi mo lang sila minahal eh. Nung buhay pa sila, minahal mo rin sila kahit nung araw ng iyong kamatayan. Kasi nga po, pinagkandaan mo. Pero, hindi po natatapos ang pagbibigay ng pera o pagkakaloob ng pera sa iyong kamatayan. May isa pang higit sa insurance, higit sa pera, higit sa pamanang bahay, higit sa mga material na bagay na dapat iwan natin sa ating mga kapamilya. Ito yung pamana na hindi mawawala. Pamanang kahit saan dala-dala nila, kahit kailan hindi mawawala. Ano po yun? Ito po yung mga bagay, mga paniniwala, mga tinuro nyo nung nabubuhay pa kayo sa inyong mga anak na magagamit nila habang buhay. Ako po, ang nanay ko po, may ilang salita lang po na palagi binabanggit sa amin ng nanay ko na hindi ko makalimutan. Unang-una po, napaka-importante, sabi niya, paalala, gamot sa taong nakakalimot. Talaga po hindi ko makalimutan. Tapos, every time po may problema, palagi sabi nanay ko, anak, paalala ko lang, ganito. Kasi anak, paalala, gamot sa taong nakakalimot. Kasi po tayo kuminsan, nakakalimot tayo. Isa pang malamang, alam niyo to, palagi sabi ng nanay ko, anak, pag may hinahanap ka, huwag mong gamitin ang bibig mo, gamitin mo ang mata mo. Kasi totoo lang, alam diba? niyo po yun. Dahil po dun, ito pong mga pangaral po ng nanay ko, legacy ng nanay at tatay ko sa akin, pinasa ko po sa mga anak ko. Alam po nila yun. Pag maghahanap ka, wakang dagdak ng dakdak, yung mata ang panghanap. Kasi kami ay wala dito, ay wala dito. Hindi mo talaga makikita eh. Bibig ang ginagamit mo. Ang masakit ang masakit ay wala ka na iwang maganda. Nag-iwan ka pa ng pangit. Maganda yung mga may pangaral si nanay, si tatay, di ba? Pero ang masakit pangit yung naiwan mo sa kanila. Naintindihan niyo po ibig sabihin? May material, meron pong material, meron pong hindi in kind naman. Ibig sabihin, yung mga tirong legacy mo na patay ka na, kinokot ka pa ng mga anak mo. Ito maganda. Kinokot ka pa ng apo mo. Why? Ang tawag po doon, legacy. Mga bagay na iniwan mo, iiwan mo na makakatulong sa buhay nila sa hinaharap. Kaya ang ganda na sinabi ng Bible Sabi niya, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. So, lahat ng mga iniiwan nating aral, anak, mag-aral ka ng mabuti. Ayaw mong maging katulad ng mga ganito, di ba? Dahil hindi sila nag-aral, ito ang kanilang kinabukasan, di ba? Yung mga iiwanan natin, anak, pag kami nagkasala sa iyo, magpatawad ka. Yung mga salitang yon magagamit nila sa kanilang buhay pa kahit wala ka na diba? Dagdag ko po, kung mamatay na kayo at may kasalanan sa'yo, patawarin nyo na. Bakit nanonood po yung anak niya at apo nyo? Si Lola, si nanay, nagpatawad. Kung siya nagawa niya,
Okay, mamaya, itutuloy pa po natin ating kwento. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw! Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Big Garcia po pala. At Aveline Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para mapaganda ng ating kamatayan. Sa ating episode na Handa ka na bang mamatay? Review lang tayo. Tatlo na tayo. Tatlo na. Review lang natin. Review lang. Number 1, have the right perspective about death. Dapat may tama kayong pangunawa at pananaw sa kamatayan para magkaroon niyo kayo ng tamang buhay. Number 2, have funds on your death. Dapat may pera ka sa araw ng iyong kamatayan. Diniscuss na natin kung anong dahilan. Number 3, leave a legacy to your loved ones. Dapat may maganda kang iiwan sa iyong mahal sa buhay in cash and in kind. Hindi po tayo. Ito good news, kaya nyo po yan kung paghahandaan po natin. Yes. Number 4, finish what you need to finish. Yan, sa Tagalog. Okay, bago mamatay, dapat magawa mo ang lahat ng dapat mong gawin. Kasi yung regret po na marami tao, hindi ko pa nagagawa to, hindi pala, gawin mo. Kaya nga sabi nga ng isang quotation, the only people who fear death are those with regret. Yeah. Ganda ka na po na, the only people who fear death are those with regret. May mga tao, kaya natatakot silang mamatay, mayroon pa sila o marami pa silang dapat gawin na hindi nila nagagawa. Na baka pagsisihan nila Pag namatay sila. No solusyon, di gawin nyo para wala na kayong regret. Napakasimple, di ba? So hanggang buhay pa kayo, may oras pa kayo, binibigay sila para gawin nyo na. Parang para sa araw na yung kamatayan, libre na. Bakit? Nagawa ko na yung dapat gawin. It is finished. Kaya kung sa bawat araw na binigay sa iyo ng Diyos ay ginagawa mo ang mga dapat mong gawin, siguro wala kang dapat ikatakot sa kamatayan. Kaya nga po ang payo namin, ano man po ang sitwasyon nyo ngayon at meron pa kayong mga bagay na dapat gawin nyo na. So siguro napakagandang dapat nyo gawin, matuto kayo magpatawad. Kilala po kasi kami, nanay saka anak nag-away. Alam nyo, hanggang sa araw ng kamatayan ng nanay, hindi po pinatawad ng anak. At yung nanay, hindi rin po pinatawad yung anak. Ang sakit na, no? Can you imagine? Tama ba yun? Bit-bit mo hanggang kamatayan. Can you imagine? Bit-bit ng anak mo hanggang kamatayan? So, ang punto ko po ito, baka isa sa mga dapat yung gawin na hindi nyo pa nagagawa, kaya hindi pa kayo kinukuha ni Lord, ay magpatawad po kayo. And that's, paduktong po yan, that's a legacy na iiwanan nyo sa mga mahal nyo sa buhay na si Mami kahit sobra sakit sa puso niya, si Daddy, nagpatawad siya. Gagayahin, kukopyahin kayo ng mga anak niya. Sabi ng mga anak niya, paglaki ko, gagayahin ko nanay at tatay ko. O gagayahin ko si Lola o si Lola. Oo, galing tama yun na yung sinasabi natin na baka meron ka pang dapat gawin para hindi mo pagsisihan, gawin mo na ngayon. Just do it. Isa dyan is ask for forgiveness. Ikaw ang hihingi ng kapatawaran. At isa naman dyan, extend forgiveness. Ikaw naman yung magpapatawad. Panahon kasi na ikaw yung dapat naging ginatawad. May mapagkakataon naman, may taong may sama ang loob sa'yo, pero sinabi mo, hanggang sa aking kamatayan, hindi ko yan mapapatawad. Pwede mo nasabi yun. Okay yun. Pero lahat naman tayo pwede magbago. Sana pagkatapos yung madinig, manood ng programang ito, pwede mo sabihin, tatawarin ko na siya. Minsan kaya mabigat ang puso mo dahil mo sakit na naramdaman. Hindi ka nagpapatawad. Kasi bukas might be too late. Yes. In the end, we only regret the chances we didn't take. Kaya na, we only regret the chances we didn't take. Why? You have a chance to forgive. You have a chance to ask forgiveness. You didn't take it. You will regret it on the day of your death. Gusto po namin, pag namatay ka, magaan ang puso. May bang sabihin, nagawa ako na dapat itong gawin. Napatawad ko, tumingin ako ng tawad. Lord, into your hands I command my spirit. Di ba ang sarap mamatay ng ganito? Galing. Number 5, be assured, where will you go after death? Ito po, napaka-importante. Dapat pagandaan nyo, dapat sigurado kayo kung saan kayo pupunta sa araw ninyong kamatayan. Take note, may pupuntahan kayo sigurado sa araw ng iyong kamatayan. Ang tanong, ngayon, kung mamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Mag-isipan mo puti. Ngayon na, sumagot ka na. Sagutin mo sarili mo, saan ka pupulutin kung mamatay ka ngayon? Kailangan para maging happy ka, alam mo yung address mo. Yes, ibig sabihin, may mga tao po, parang ganito, pag lilipat ka ng bahay, pag alam mo maganda yung bahay na lilipatan mo, di ba saya mo? Excited ka. Mula dito, palipat, masaya. Ganon din po. Pag po kayo,
mamamatay, parang lilipat kayo ng bahay, lilipat kayo ng address. Oo, dapat Pag excited alam ka. mong maganda yung pupuntahan mo, di ba happy ka? Yun pong gusto namin mangyari. Oo, kaya kung hindi ka naniniwala sa life after death, naku po, delikado yun. Pero pwede siyang gawin. Okay? Oo, napaghandaan mo yung libingan dito sa lupa, di ba? Yun Dahil- ang purpose nun. Oo. Ngayon, sa palagay mo, hindi ka naniniwala sa life after death, yan na yung final destiny mo. Kaya nga. Yan na yung address mo. Yes, dahil yun ang Oo. address mo, siguraduhin mo, pinakamagandang kabaong, pinakamagandang nicho, pinakamagandang lupa, pinakamagandang ano tawag doon? Columbarium. Ano yung sinusunod? Earn. Earn. Hindi, yung Lalagyan ng earn. yung pangalan, sinusunod yung pangalan. Lapida. Lapida. Kasi you will spend all your life there. Pagandahin mo na. Take note, ito po ang payo namin sa mga taong hindi naniniwala sa life after death. Kasi kung hindi ka naniniwala, pag namatay ka, doon ka na. Okay? Hindi po yun ang sinasabi namin, yun ang paniniwala namin. So, punta tayo sa kabilang paniniwala. Kung ikaw naniniwalang there is life after death, may buhay pagkatapos kamatay, ano gagawin nila? Nagawa mo na ba ang mga dapat mong gawin? Para mapunta ka Oo. dun sa lugar, Na gusto mong puntahan. kasi pwede mong puntahan, Oo. according sa mga paniniwala ng iba, pwedeng langit, pwedeng impyerno, may iba Oo, pa saan paniniwala, pwede daw pumunta na purgatorio, saan man. Ang punto ko po, anong man ang yung pinaniniwalaan, ginawa mo na ba, ayon sa paniniwala mo, yung dapat mo gawin para mapunta ka sa gusto mong puntahan. Which is, most of us, gusto natin langit. At syempre, kung naniniwala ka sa Diyos, eto sabi niya, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life. Yan Yun ang masarap. Yan. Kung naniniwala ka sa Diyos, ito po, Diyos po nagsabi, dapat daw sundin natin ang Diyos. Okay? Yung mga commandment niya. At pag sinunod natin mga sinabi niya sa atin, He will give us eternal life. Ano ibig sabihin? Dadaling ka niya sa langit, which is, yun ang pangarap ng marami po sa atin. Pero may dapat kang gawin para makapunta sa langit. Yes, oo. Kaya nga ang tanong, ang challenge, kilala mo ba ang Diyos? Sinusunod mo ba siya? Kung oo ang tanong namin dito sa mga tanong na to, tanggapin mo yung pangako. Ano pangako niya? He will give you eternal life. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi ka pa sigurado, kilalanin mo na siya at sundin ang kanyang pinag-uutos and He will give you eternal life. Yun po ang aming isang bagay. Hindi pa huli ang lahat. Di pa huli ang lahat. Kung tingin mo hindi mo nagagawin, dapat mong gawin ang utos ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos today, Oo. hindi ka mamatay. Pwede bang tanggapin mo si Kristo bilang sa iyong tagapagligtas? Tapos sundin mo yung mga inuutos niya sa'yo. Alam mo pangako ni Lord? Kita kayo sa langit. Yun lang po gagawin niyo right now. You'll just pray, Lord, I accept you as my Lord and Savior. I live my life to you. You are now my Savior. Pangako ng Diyos. Makakarating ka sa langit. Kaya sa araw na yung kamatayan, magandang masaya tayo. Dahil kung happy tayo, malamang happy din yung mahal natin Iiwanan sa buhay, natin. diba? Kaya, Tandaan niyo po yun ha. Kailangan po, kung gagawin niyo po itong tinuro namin sa inyo, you'll be happy sa araw na yung kamatayan. At maganda po, happy rin po yung mga taong iwanan niyo. At ito mas maganda, happy rin po ang Diyos dahil sinunod po natin yung inutos sa atin. ang maganda, excited tayong mabuhay, pero excited din tayong mamatay. Ibig sabihin, gusto namin happy tayo habang nabubuhay, happy rin tayo kung mamamatay na tayo. Kasi, for me, sabi nga ng Bible, to live is Christ and to die is gain. Saan man, gusto po namin, happy kayo. Sa mga taong napaghandaan ng kamatayan, isang maligayang kamatayan sa lahat-lahat po sa atin. Ang panalangin po natin ay maging handa tayo sa araw ng ating kamatayan. Sana po marami kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin ngayon. At next week, marami tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng ating buhay at tunay na magkakaroon tayo ng buhay unleashed. Manalangin po tayo. Habang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala po sa amin na kailangan paghandaan namin ang aming kamatayan. Dalangin ko po sa lahat po na nanonood ngayon, lahat na nandikinig ngayon, dalangin po namin na magawa nila yung mga dapat nilang gawin na pinag-usapan namin sa araw. Patuloy mong i-unleash ang bawat potensyal ng bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaya imbitahan po ninyo ang mga mahahalagang
tao sa inyong buhay na tumutok sa Buhay Unleash. Para rin po sila ay magkaroon ng Buhay Unleash. Magsama-sama tayo tuwing Sabado, alas 5 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang po sa 92.3 True FM. Ako po, si Vic Garcia. Ako lang po si Abilene Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleash ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan po natin ilabas ang galing ng bawat isa. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash.